Isa sa mga higanteng dam sa ating bansa ang nanganganib ngayon. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Okay, pag-usapan po natin itong nagaganap ngayon mga sangkay sa ating bayan na malala po ito. Actually, hindi ko alam kung napapansin ito ng marami pero ito nga mga sangkay halos everyday ito po yung balita, laman ng balita ngayon mga sangkay. Ito patungkol sa matinding pinagdadaanan ngayon ng Pilipinas dahil po sa hagupit ng El Nino. Marami na pong mga lugar ang natutuyo na, mga ilog, mga sangkay at mga pinagkukunan ng tubig. At para po sa inyong kalaman, delikadong-delikado ito at lalo na po ngayon, napabalita mga sangkay na ang isa sa mga dam ng ating bansa, malaking dam po ito, na nagsusupply ng napakaraming tao pagdating po sa patubig, ngayon ay namumroblema mga sangkay dahil nga po malaki na po ang ibinaba. But anyway, before we start mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan syempre na i-follow ang ating Facebook page. At ito may papagawa lamang po ako sa inyo saglit mga sangkay. Sa mga nanonood po sa Facebook, ito gawin nyo po ito ng aktwal. Habang kayo ay nanonood na itong video natin, ito mismong pinapanood nyo mga sangkay, makikita nyo po yung tatlong tuldok bandang itaas. Sa video na to, gawin nyo po ng aktwal, mga sangkay. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok. Okay? Tapos may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo po yung show more. Okay? Sana nasundan po ng lahat. Alright, mga sangkay. Tingnan po natin itong balitang putok na putok ngayon sa Pilipinas. Itong patungkol po sa malaking dam ng ating bansa. Ito po ay ang Magat Dam na malaki na di umano ang ibinagsak. So ano nga ba ang nangyayari? Malaki na ang binaba ng level ng tubig sa Magat Dam dahilan sa El Nino. So ang dahilan ay El Nino mga sangkay. Bakit dumadaos-dos ang tubig? Remember, ang tubig po ay mahalaga sa ating lahat. Kapag nawala po yung fresh water, iniinom po natin. Aba, paano tayo magsusurvive niyan mga sangkay? Isa sa mga napuruhan ng tagtuyot ay ang mga magsasaka ng mais sa Isabela, kaya marami sa kanila bauna sa utang. So yan po yung epekto ngayon ha. Yung effect nitong let's say global warming and itong El Nino, ito na mga sangkay ang nagiging resulta. Live mula San Agustin, Isabela, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, yung bang mga tanim na mais ay namumunga na, aanihin na, o bagong tanim pa lang? Yes, kabayan, marami dun sa mga tinanim na mais ay bago pa lamang at hindi na nga napapatubigan. At dahil walang pag-ulan ay yung iba natuyot na at yung iba naman ay hindi na talaga lumaki pa. Kaya naman problemado yung mga magsasaka ng mais dito dahil lubha silang apektado ng El Nino. Hindi nila alam kung saan kukuha ng pambayad sa mga inutang ngayong wala silang aanihin. Daandang ektarya ang taniman ng mais sa Barangay Mapalad, San Agustin, Isabela. Grabe. Tingnan nyo naman mga sangkay kung paano po natuyo. Ganyan po katindi ang init ng panahon ngayon mga sangkay, dulot nitong El Nino. Hindi po basta-basta. Pero tila hindi pinalad ang mga magsasaka. Dahil natuyo ang marami dito dahil sa El Nino. Ayun lang. May kaunting nakapag-ani dahil maaga nakapagtanim. Pero marami ang inabutan ng tagtuyo. Malaking dagok ito sa mga magsasaka tulad ni Rustico na umutang ng 60,000 piso para Agoy. makapagtanim. Hindi na kasi lumaki ang itinanim niyang mais My goodness, nangutang pa ng 60,000 mga sangkay. Tapos yan lamang po ang nangyari. Walang magandang resulta dahil po sa El Nino. dahil walang ulan. Wala na pong pag-asa. Kasi January 9 na itanim, wala nang ulan magmula nung maitanim. Kaya tuyo na yung lupa. Wala tayong pambayad ng utang, sir. Nako. So hindi lang po nag-iisang may problema ng ganyan. Napakarami mga sangkay. Buong Pilipinas po ay apektado po nito.
So kung dito sa Metro Manila parang wala lang po sa atin, nako mga sangkay, yan na po ang nagaganap ngayon sa iba pang mga lugar. Sa Metro Manila ang nararanasan natin yung grabing init. Doon din naman nararanasan ng sobrang init sa mga probinsya, kaya nga lang may mas malalang epekto. Pero may isa pang problema tayo dito sa Luzon. Kapag bumagsak ang tubig sa mga dam. Ang puhunan niyan, utang. Hindi naman pwedeng sabihin doon sa pinagkautangan namin na wala kaming inani, wag muna kaming magbayad. Ito na po yung pinakamatindi, talagang wala akong aanihin. My goodness. Magmula nung ako yung magtanim ng mais, ito na yung pinakamatindi. Si Jmar naman, hahanap na ng ibang mapagkakakitaan. Dahil ni isang sako, wala siyang aanihin. Hindi kasi abot ng patubig ang kanyang taniman. Hindi ko na alam kung magtatanim pa ako sa susunod na tamnan or hindi na kasi wala na nang puhunan sir eh. Tapos may utang pa yung ibang puhunan. Yun ang problema ko ngayon. Mahigit 20 bayan na sa lalawigan ng Isabela ang nakakadama ng epekto ng El Nino. Okay, doon pa lang po yan sa part ng Isabela. 20 na po na bayan. Ganyan po karami. Hindi pa po pinapakita dyan yung buong hitsura ngayon ng Pilipinas na nakakaranas po nitong grabing init ng panahon dahil po sa El Nino. Kaya ang mga lubhang apektado, humihiling na ng tulong mula sa gobyerno. Ang aming LGU ay kung sa tulong, siguro we are not capable, lalo na sa mga seeds and fertilizers. So, siguro sa Department of Agriculture yan manggagaling. Seeds and fertilizers para sa mga affected talaga. Para at least may puhunan ulit sila. Bukod sa pagkatuyo ng mga bukid, may isa pang malalang epekto ang El Nino sa Isabela. Dahil sa El Nino, bumaba din ang level ng Magat Dam. Kapag normal ang level Ayan na. Bumababa na po yung level ng dam na ito mga sangkay. nito, umaabot ang tubig doon sa mga puno pero sa ngayon kita na ang malaking bahagi ng lupa. Sabi ng pamunuan ng dam, huling umabot ng ganito ang water level El Nino noong taong 2010. Sa ngayon, nasa 173 meters ang water level ng Magat Dam. Di hamak na mas mababa kumpara sa normal na level nito na 187 hanggang 190 meters. Tingnan nyo, dahan-dahan na po siyang bumabagsak. So, ano na ang mangyayari mga sangkay kung tuluyan itong babagsak? So, kawawa po dito yung sinusuplayan ng patubig mula po dito sa dam na ito. Ayon sa pamunuan ng dam, kakayanin pa naman nilang mabigyan ng patubig ang mga palayan hanggang March 15. Hanggang March 15. So, anong mangyayari after March 15? Kung lalo pang tumindi ang init ng panahon, edi, my goodness. Tapos nito, ititigil na ang patubig dahil hindi na kailangan ng mga palay. Pero sabi nila, ang mas kailangan nilang paghandaan ay ang susunod na taniman. With this elevation, maski madagdagan pa ng tataas pa ng konti, at talagang kulang na for the wet crop. So yun ang pinagplaplanuhan po natin. Kasi talagang hindi kaya na mapatubigan lahat yung 90,000. So mag-strategize tayo kung ano muna yung mga areas na unahin natin habang hinihintay po yung mga pagdating ng mga pag-ulan. Kasi nakikita natin na extended yung ating El Nino. Sabi ng Department of Agriculture, pinag-aaralan pa rin nila kung ano pa ang pwedeng maitulong. Limitado kami sa budget, so we'll maximize our budget na malagay yung mga areas na mostly affected. An alternative. So, kawawa po talaga yung mga magsasaka dito. Kung hindi maibabalik sa kanila yung mga puhunan nila, mga ginastos dahil po sa dulot nitong epekto ng El Nino. Way is to give them party yung crop insurance money, then alternative crops ang kanilang i-plant. The effects of El Nino so far, medyo minimal lang as a whole nation Paano minimal yun? Ganun karami? Ano ba yan? Meron talagang area na medyo natutuyo, pero meron naman area naman
maraming tubig. Hindi ata alam ni Sir yung nangyayari. Ang dami na nga pong, ito Isabela pa lang, 20 na po na bayan yung natutuyo. Hindi ko alam kung kulang lang po sa kaalaman si Sir. Pero, yun, ang situation ng Pilipinas ngayon matindi dahil sa El Nino. So, sana hindi po nila baliwalain yan. Matulungan po yan kasi kawawa po dyan yung mga magsasaka. Biruin nyo, nangutang pa po yung iba para makapagtanim tapos dahil sa El Nino. Though hindi naman kasalanan ng gobyerno pero sana matulungan. So the overall effect is not that much. Nagpadala na ng mga tauhan ng DA sa iba't ibang probinsya para alamin ang mga kailangan pa ng mga magsasaka. Kabayan, hindi naman inaasahang aabot sa critical level ang Magat Dam pero maasa sila na uulan na sa mga susunod na buwan para ma-refill na ang water level nito. Ang bira, umaasa na uulan sa mga susunod na buwan. Ay nako. Sana, mga sangkay, no? Sana, kahit nga bukas, sana umulan na Isa sa problema po dito sa Metro Manila din, yung dam natin. No? Kapag ka bumagsak po yan, ang level, maghihinagpis po talaga ang Metro Manila. Doon na naman papasok mga sangkay, yung mga alternate na patubig sa iba't ibang mga lugar. Halimbawa, Caloocan, Quezon City, Makati, iba pang mga syudad dito sa Metro Manila. Yan po yung tinitingnan nila mga sangka, itong dam dito sa Metro Manila na nagsusupply ng patubig. No? So, yan po yung nangyayari ngayon sa Pilipinas na I hope maging aware po tayong lahat at maging warning na rin po ito sa atin na magtipid po tayo ng tubig. Okay, so ano pong inyong opinion? Just comment down below. Now, I invite you guys, please subscribe my YouTube channel. Ito po yung isa kong YouTube channel, guys, na Sangkay Revelation, okay? Hanapin nyo po ito sa YouTube, tapos i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Okay, ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless.